sa bawat isa? Good morning po. Malagit po ba? Medyo no? Lamig po. Ano po sa akin? Pwede po pataas ako. Malamig po. Yun, anyways po, alam niyo po ba? Bago tayo magsimula. Itong araw na ito po, it's a very special one. Not only dahil linggo po ngayon. And personally po sa akin, napaka-daming bagay po itong araw na ito. Kasi dinagdagan na naman po ni Lord yung taon ko. Sabi nga, di ba? Dumadagdag at dadagdag ng taon. Pero isang po, nakakatuwang bagay po na ginawa ng Panginoon. Sabi nga po sa kinanta natin kanina, the Lord is worthy to be praised. Not only for me po, sa bawat isa po sa atin, kasi I know for a fact na kumikilos po yung Panginoon individually. And yung mga bagay po na ginagawa niya po sa atin. If you're going to analyze lang po yung mga kinanta natin, yung karapat-dapat siyang sampahin natin sa kaligtasan na binigay niya, sa mga bagay na ginagawa niya. And to the point, na ka na lang yung O na AWE, yung mamamangha ka. Nakakaano po, di ba? And so thankful and grateful po sa Panginoon. At una, nakasama ko po kayo. Nakasama ko po kayo. And yun nga po, dinagdagan tayo ng panibagong taon. And nakakatawa po yan. And kahapon po, yan. Kung mapapansin ko po yung church natin, ang ganda po no? Kasi anong meron po kahapon? Meron po post-Valentine banquet. Yan. Yung mga adults po natin and yung mga young people po natin na nagdaos po ng bakit kaya may ganito pong pailaw. Diba? Ang ganda po no? So, pero ang nakakalo po yan is hindi lamang po kahapon kasi it's a fact na meron pong nangyayari every February. Tama? Ano po meron po in February? Ito daw ay sabi nga nila, buwan ng Feb-ibig. Yeah. Love is in the air pag February. Yan, di ba? And kung tatanungin ko po kayo, bago po tayo tumago sa pag-usapan natin, ano muna tayo? Tanong-tanong muna. Kasi ilalamig po ako Parang gumalaw-galaw lang ako. Kung kayo po tatanungin ko po, sino na po dito ang umibig? Or inibig? Umibig, inibig. Siguro wala naman po magtataas na kami na sabi ko ba naranasan yan? And 100% lahat tayo dito, masasabi natin, naranasan natin, na-experience natin one way or another na tayo umibig at inibig. Siguro palitan natin po yung tanong. Ang tanong po dapat is ito. Ano ang pakiramdam ng tao inibig at umibig? May ganun po ba? Ano ang pakiramdam? Sabi mo nila kapag kapon, namuro po ang kahapon. Sabi, umibig. Anong ginawa? Nagpariban. Di ba? Nagpagupit. Mga ganyan, di ba? Nagpaganda. Nag-jogging. Pero di ang motibo. Ang motibo po kasi cellphone natin. Nagpalusot pa yun. Pero, ang dami natin ginagawa when it comes regarding pag-ibig. Okay? And then po sabi po ni Bryan Adams, hindi ko po alam sino to. Pero yung mga Gen Z, kilala niyo ko si Bryan Adams. Sabi niya, when you love someone, you'll do anything. You'll do the crazy things that you can explain. Kasi nga, ikaw ay umiibig. Nakakagawa ka ng mga bagay na, sabi nga, parang kabaliwan, walang saysay, walang halaga, kasi nga, umiibig ka. Kung babalik natin yung tanong ko po sa inyo kanina, nung tayo po yung umiibig, hindi nyo po akalain na nagagawa natin yung gano'n. Diba? Honestly yung kaya ko palang gawin yun.
kaya ko palang magluto, kaya ko palang magganyan, di ba? Kaya ko palang gumastos pag umibig. Di ba? So, di ba? Inside joke po, di ba? Sabi nga nila, kuripot daw po akong tao. Pero pag umiibig, napapagastos. Di ba? So, alam nyo na. So, yun po yun. Pero, sabi niya na yun, ni Bryan Adams, because when you love someone, you do the crazy things that you can explain. Pero may bawi si Lucas Graham. So, yung mga young people, kilala niyo yung mga binabakit kong pangalan. Okay, sabi ni Lucas Graham, ito naman. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make a room. And when you love someone, you're not afraid to lose them. Parang kanta na yun, di ba? Pero ano pa rin sinasabi natin? May kinalaman pa rin po sa tinatawag na pag-ibig. When you love, at ikaw ay umiibig, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin sukat akalain. Para bigyan ko mo ng puntos yung gusto ko pong pag-usapan natin. Ito, hindi natin usual na ginagawa. Pwede po ba magtawag siguro po ng dalawa? Ay, papakita lang po sa inyo. Dalawang young people. Yan, young people. So, tumatawag si natin din. Young people po. Tawag po na dalawa young people. Sige, si Kwetan tsaka isang young people tsaka isang adult. Okay lang po. Isang young people tsaka isang adult. Sige po, si Kwetan yan, tsaka ang aming isa sa mga Tita Mira. Kaya pa ba kayo? Si Tita Mira po. Hindi natin yung sa lagay, pero may gusto lang po may puntos, kaya tatawagin po natin sila. Bago po tayo tumawa sa pag-usapan po natin, so lang po gumalaw-galaw, ang lamig talaga eh. So, parang ata magbibigay ng jacket na rin. So, may matagawa po ako sa kanilang dalawa. Okay, meron po ako ditong karayong at sinudin. Okay, so, for 1 minute, kailangan nyo pong okay ng isang karayong. For 1 minute po, kailangan nyo pong may shoot yung sinulit na to. Okay, titingnan natin po sila. Basta may price yan. Meron. Diba? So, pag-shoot lang po for 1 minute, tingnan natin, mabilis na naman po yung 1 minute. So, alam mo na parang, game ka na ba? Hindi na dyan, basta wag lang yung tulog na giling-giling yan. Okay, so yan. Sa loob ng 1 minuto, kailangan nyo pong may shoot po yan. Sino kaya mauuna? Okay, ready? Set. Go. Yan, sige po. Sa pakaanong paralyo po pwede meron ako yan. Bilis na. Wala. Pero lahat po kayo naka-experience na kung mag-ganyan. Pinapanood nyo pala sa nakakahilo na yun. So, pinili ko po talaga yung may maliit na butas. So, kung inaakala nyo po na napakalaki ng butas po niyan, napakaliit po niyan. So, 30 seconds na lang po. Bilis no? Try lagi nun pa. Ayun, wala sa kwenta niya. Sige ka na po tila. Sige po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, salamat po sa ating pong dalawa. Palakpakan po natin si Tita Mira at si Kuya Edwin. Nakakaano no? So, ano po napansin natin sa kanilang dalawa? Alam kamay po, nung ginagawa po nila yun, ano po yung napipil nyo dun sa dalawa? Buti na, hindi ako tingawag, di ba? Yung po ba yun? Ano po yung nakikita nyo po sa kanila? Especially nung may time. Binibilangan na ng 30 seconds. Na ano? Napapressure. Di ba? Napapressure na tayo to the point. Nadi-distress tayo. O tayo na, to the point, na-annoyed tayo. So, inaano na ako, pinipressure na ako. Di ba? And, pag nandun tayo, and yung confidence natin, ayaw ko nangyari. Nawawala na yung confidence. Dati ginagawa ko lang ito eh. Nawawala kasi meron ng pressure. And then, because of that, yung dapat na gagawin natin, yung
dapat na i-achieve natin na i-shoot yung karayon na yun, ay sinulit na yun sa karayon, isa na po nangyayari. It seems like hindi na nangyayari. Alam niyo po ang tawag na nangyayari doon? Nagkakaroon po ng tinatawag na prostration. Nag-prostrate na tayo. Diba? Nagkakaroon tayo ng, baka di naman po. Baka di na nangyari. And likewise, sa pag-ibig po, pag tayo po'y nagmamahal, at tayo'y nagmahal, we desire something the best for the person that we love. Tama? Nagdi-desire tayo ng gusto ko itong nangyari. Diba? Gusto kong abutin siya para kay Lord. Gusto kong makasama siya para kay Lord. Gusto kong kasama siya naglilingkod sa Panginoon. Gusto kong makakilala siya sa Panginoon. Diba? And pag hindi nangyayari yun, nagkakaroon tayo ng nagpo-prostate. Kailangan baguhin na ni Lord. Kailangan na, pinagtutulakan mo na. Pero parang wala ba nangyayari? Diba? And nagkakaroon po tayo na pro-prostrate po tayo. So ngayon, and may mga dahilan po kung bakit tayo na-prostrate. And one of the main reason, o one of the reason bakit tayo nagkaroon ng prostration is meron tinatawag na callous heart yung mga taong hinaabot natin. And for that main reason, ang pag-uusapan po natin, frustration of true love reaching the callous hearted. Tayo po tayo lahat, invite ko po kayo, buksan po natin ang ating mga Biblia in the book of Ephesians chapter 4. Magkakaroon po tayo ng salitang pagbasa. Okay po? And actually, dalawang book po yan. Ephesians at saka book of Ezekiel. Okay po? So, judge po tayo dun sa book of Ezekiel mamaya. So, Ephesians muna po tayo. Okay po? So, babasahin ko po yung verse 17. Okay? Then, tutugon po kayo sa 18. Then, 24, sabay-sabay po tayo. Then, jump po tayo sa book of Ezekiel, chapter 36. Okay po? So, nandiyan na nga po sa ating screen. And, babasahin po natin. Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. And, Ezekiel chapter 36, verse 26 and 28. Ito po sabi, verse 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as the other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Verse 18 po. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanliness with greediness. Next verse po. Ye have not so learned Christ. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Next verse po. That ye will walk concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24 po, sabay-sabay tayo. And that ye put on the new man, which after God is created, in righteousness and true holiness. Diyan po tayo sa book of Ezekiel. Ako po babasa 26, then 27 po kayo, 28, sabay-sabay tayo. A new heart also I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Verse 27 po. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Verse 28, sabay-sabay po tayo. And ye shall dwell in the land that I made give to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. Ang Panginoon po ang magdakila, minsan pa sa kanyang salita. Samahan niyo po ako manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat
sa kalayaan ng sandali na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, na kami po ay magsama-sama para makinig ng inyong salita. Madakila ka, Panginoon, pagpalain po ang iyong lingkod, magbabahagi ng iyong salita. Sabi niyo po ko sa iyong lingkuran, ang kapahayagan mo lamang po ang pumagin at mamusang po sa amin. May taas ka, Panginoon, minsan pa madakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Mari na po tayo makopa. So, let me give you some background po, especially sa book of Ephesians. Okay po? Doon po sa book of Ephesians chapter 4, may dalawang bagay po na pinapatungkulan dyan na dapat daw natin ilagay sa ating isipan. Nung mga bata po tayo, yung may mga magulang po dito, naririnig natin, lagi sinasabi ng mga matatanda sa atin, parang pangit gawin, na mga nauna sa atin, na mga magulang natin, isaksak mo to sa isipan mo. May mga word pa nga na ginagamit, isaksak mo sa yun, kukote mo. Ginagawin pa, di ba? Kasi mahalaga na dapat inilalagay sa isipan. And sa pagkakataon na to, sa chapter 4, may dalawang bagay po na dapat daw isaksak na rin sa isipan natin. Okay? Tingnan po natin. Una po dyan, to walk not as Gentiles. Sinabi po yan sa verse 17. And this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as the Gentiles walk in the vanity of their mind. May dalawang pong bagay ang pinapatungkulan ko pag sinabing Gentiles o mga hintil. Okay po? Minsan sinasabi nila, ito daw yung mga taong hindi Hudyo. Okay, yung hindi binigyan ng pangako. Outside ng pagiging Hudyo, ang tawag sa kanila ay hintil. So, kawari, tayo pong mga Pilipino, we are considered as hintil. Kasi hindi po tayo Hudyo. Ako'y Hudyo lang. Diba? Ganito sabi nila, joke-joke nila, diba? Pero, hindi kasi po, anyone or kung sino man po na hindi Hudyo, ang tawag po sa kanya ay hintil. Yun po yung isang pangangahulugan pag sinabing hintil. Ang pangalawa po is yung mga taong walang relasyon o hindi believer. So, nag-gets nyo na po yung gusto niyang sabihin sa atin dito. Una, ilagay daw po natin sa isipan natin na huwag tayong makikigaya sa mga gawin ng hindi mananampalataya. Okay, yun po yung pinupush nila dito na saksak mo sa isipan mo, ilagay mo sa isipan mo. Yun po yung una. Ano po yung pangalawa? Okay, ano po yung pangalawa? To walk with the renewed spirit and mind. So kung hindi ka sasangayon sa gawin ng mga hintil, ng mga unbelievers, sabihin natin, dapat sabi na, you should walk with the renewed mind na binago ka na ng Panginoon. So yun yung gustong ilagay mo sa isipan mo. Binago ka na, kumilala ka na sa Panginoon, dapat ikaw ay bago ng nilalang. So yun yung pinupush niya. Okay po, so maintindihan po natin ha. Kaya po, malaking bagay po, yung pinapatungkulan dyan na kailangan meron ka ng ginagawang isip. Okay, binago ka na. Huwag ka nang makiayon sa kanila sa ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Okay po? Ngayon, let's go back to dun sa pinag-uusapan po natin. Yung mga taong merong ganito. Ano yan? Pwede ko yung picture na sinunod ko sa'yo. Yan. Alam niyo po kung anong tawag dyan? Yan. Kulugo. Akala niyo kulugo yun, no? Hindi mo sa akin yan, hindi mo rin sa mga young people natin yan. Okay? Wala mo may-ari yan na taga dito. So, baka hanapin nyo kung kaninong paayan, di ba? Wala po, malilinis po kasi nagpapaspa, di ba? Pero ang tawag po dyan ay, hindi man kulugo, ang tawag po dyan ay kalyo. Di ba? Di ba? Parang ano eh, parang, ano yung pinitig? Parang ganun, di ba? Makunat, di ba? So, pag-usapan natin yung yan. Yung kalyo. Kasi binanggit po yung kalyos heart eh. Wala naman po talagang tinatawag na, basically, wala naman talagang may kalyong puso. Kung titingnan naman po natin, wala. May kalyo po ba puso? Wala naman, di ba? Pero ginamit po sa yung term na yun is a idiomatic expression pertaining na yung puso nagkakaroon ng kalyo. Okay? So ano ba yung ibig sabihin po ng kalyos? Tingnan natin po. By definition,
definition po, ang callous daw is having an area of harden. Someone na matigas. Someone na, sabi nila, ano yun? Magaspang. Ayan, di ba? Pero, pinatukuyan naman, emotionally, ito yung mga hugot ng mga kabataan ngayon, walang pakiramdam. Yeah? Walang pakialam. Diba? Yan daw yun. So, pag sinabing callous, okay, yun daw po yun. Pero biblical definition, tignan po natin. Okay po? Punta po tayo sa verse 18. May maganda po sinabi yan po yung verse 18. Sabi po dyan, having the understanding darkened, being alienated from the light of God, through the ignorance that is in them, because, bakit daw naging ignorante sa pagkaalam sa Diyos, bakit daw? Bakit parang, hindi ko alam yan, parang ganun daw sabi nila. Because of the blindness of the heart, of their heart. Kasi wala naman dyan, kalo na nakalagay. Tinignan po natin yung word na blindness. In the original language po, ang ibig sabihin po niyan ay covering with a callus. So ano po yung callus? Matigas. Okay? So, covering with callus to cover with a thick skin, sobrang kapal. So, isipin natin, parang balat kalabaw, parang gano'n. Pero meron pa po sa isang term na ginamit yung poroo. To make the heart dull. Ano po ibig sabihin ng dull? Mapurul, mahina. So, ibig sabihin, pinapahina niya yung puso. Hindi po yung literal na puso na tumitibok-tibok. Hindi po yun. Ibig sabihin, the way we communicate, the way we understand things, the way we reach. Nagkakaroon po ng mapurol na puso. Kasi nga, nagkakaroon ng kalyo. Okay? So, yun po yung definition niyan. Yun po yung sinasabi niyan. So, kaya sila nabubulagan, kaya parang ignorante sa kanila, sabi ni Pablo doon sa mga taga-Ephesians, kaya nagiging ignorante sila sa salita ng Panginoon kasi nga may problema na sa puso. Okay? So, yun po yun. So, tingnan natin ito. With a callous heart, we will live according to our own senses, which eventually leads to all kinds of impurity. Bigyan natin paliwanag ng konti po. Pansinin po natin, pag tayo ay madali na sa atin, na parang nagiging normal na po sa atin gumawa ng kasalanan, makagawa ng kasalanan, baka meron ng kalyo yung puso natin. At sabi nung ganun ginamit ni Pablo na definition, the word of the Lord, sabi niya, become ignorance for them. Hindi parang, bago sa amin yan, di namin alam yan Nagiging ganun na, and it will lead daw all kinds of impurity. Kasalanan, napakadali nang gumawa sa atin ng kasalanan, parang wala nang guilt feeling na nakagawa ko ng mali. Kasi nga, ang kapal na ng kalyo ng puso. Ngayon, tignan po natin. Ngayon, bigyan natin yung definition, tinatawag yung callous heart. Ngayon, tignan natin, what is a man, or what does a man looks like pag ang tao ay meron kalyo yung puso. Tatlong bagay po yan. Una po, a man who begins leading God. Yung pinangungunahan na natin ng Diyos sa bagay na gusto niyang gawin. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 16, sabi po doon, ang tao daw po ay nagplaplano. May mga plano, but the Lord directs his step. Pero tignan niyo yung unang sinabi doon, may mga pinaplano ang tao. And kung tatanungin ko po yung bawat isa ko sa atin, may mga pinaplano po kayo. Tama? May mga gusto tayong gawin. Pero minsan, sa plano mo yun, Lord, ito na yung gagawin ko Pinangungunahan natin yung gusto ng Diyos para sa atin. At itong matindi po minsan na ginagawa po natin. Lord, i-bless mo to Wala naman pong masamang ipanalangin yan. Pero minsan,
malinaw na hindi yun yung inililid ng Diyos sa atin, pero doon pa rin yung gusto natin gawin. Diba? Minsan may mga bagay na malinaw na sinasabi ng salita niya, ng mga taong lapit sa atin na itong gawin natin, pero dahil may gusto tayong gawin, personally, Lord, ito na lang ha. At sinasabi natin na, Lord, I want to do it on my way. Diba? So, yun yung ginagawa natin. So, pag tayo mo, minsan pinangungunahan na natin ng Diyos, yun po yung mga doon nakakalungkot. Na-experience nyo na po bang sumakay ng, taxi? Sino po nakasakay ng taxi? May mga Grab. May bago ngayon, pastor, May bago ngayon? In-drive? In-drive, diba? Baka naman. Pero na-experience nyo na po yun. And majority of the driver, minsan, may nasakayan na po ba kayo, hindi sila sumusunod dun sa ways. May diskarte daw sila. Diba? Minsan, malinaw na may traffic doon. Tapos si manong driver, sabi niya, may diskarte ako dito. Dito ka na. Minsan po tayo, malinaw na sinasabi ng Panginoon na, anak, dito ka na. Ito ang gawin mo. Ganito ang gawin natin. Ganito mo i-approach. Pero, Lord, may diskarte pa ako eh. Diba? Pero hindi dapat po ganun. Ano magandang tanong yan? Na itanong natin sa buhay natin, sa sarili natin, sino ba nag-lead at dapat mag-lead? Diba? Yung bagay na dapat nangunguna sa buhay natin, sino po ba dapat? Dapat ang Diyos po. At kung tayo po ang nagpapasya sa buhay natin, nakakalungkot, kapahamakan po minsan na nakakanin. Kaya mas maganda na po na mag-inquire tayo ng mga tao kaysa tayo po yung ikaw lang mismo gumagawa para gawin mo yung isang bagay, especially when making decisions. Especially when reaching people. Okay po, di ba? So yun daw po yung isang itsura. Pangalawa, a man who begins not to listen with understanding. Sinamahan po natin ang word na listening with understanding. Minsan po, guilty din po tayo dyan. Or baka marami po sa atin ang guilty dito. Lord, alam ko na yan. Alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung gusto mo. Diba? Pero di natin inuunawa minsan. Naalala mo dati, may young people po tayo. Share mo lang po konting sharing time. Noon po may young people po tayo, sabi ko, nung kumakain po kami, lunch po tayo. Sabi ko, pabili tayo ng juice. Sino gusto ng juice? Sabi ko, lahat po kami, sabi sa namin, sige, pabili tayo ng juice. Bumili kayo ng juice, kahit anong flavor. Sabi ko, kalinaw pa. Kahit anong flavor, wag lang mango juice. Kasi sabi ko, natatamisan ako sa mango. Sabi ko, kahit anong flavor na bilhin mo, sabi ko sa kanya. And, yun ang bilhin mo. And guess what? Bumalik po yung young people. Ano pong dala? Mango juice. And meron din po isang instances when it comes sa mango din po. Di ko na po pakalanan si Kuya Tanye. Diba? Inutusan mo bumili ng mangga. Tama ba? Ito matawalo mga young people. Utusan mo na bumili ng mangga, ang binili, hinog na mangga. So, di ba, kung by price mo, di ba, by presyo, mas mahal po yung hinog na mangga. So, bumalik po siya, may dalawa, isa lang po siyang mangga. Eh, dami po namin kakain nun. Di ba? Minsan sabi natin, Lord, naririnig ko po kayo. Lord, alam ko yung gusto mong pagawa sa amin. Lord, alam ko yung bagay na sa mga hindi na direct siyang gawin ko. Pero naiunawaan po ba natin ng malinaw na malinaw yung gusto niyang ipagawa sa atin? Okay, baka po minsan umuo tayo ng oo sa Panginoon, pero hindi po natin nauunawaan yung gusto niyang ipagawa. Eh natatawa na lang tayo, bakit? Ba't mali?
nga bakit parang mali yung nagawa ko? Kasi mali na hindi naman po yun. Let me give you one example pa po. Kahapon po ang saya po ng mga youth. Hindi na po yung mga adult din po pala. Masaya din po yung mga adult banquet natin at the same time, dun sa mga youth din po. Tawa po ng tawa. Di ko po talaga contain. May palaro po kayo si Kuya Jello. Yun, knees and toes. Knees? Ano ba yung knees? Ano ba yung knees? Ano ba knees? Science teacher, di ko po alam. So, tuhod. So, knees and toes. Knees and toes, knees and toes. Maganda po. Knees and toes, knees and toes. Tapos, isa po sa mga clue daw yun, yung knees and toes. Yung mga grupo ko po doon, yan, may grupo po ako doon eh. Sabi ko, ano spelling ng toes? Tingnan po daw. Sabi ko, hindi, may S. Lagyan nyo ng S. Sino ba yung S? Toes. Toes, diba? Toes, diba? So, sa mga ganun bagay na pakikinig lang, diba, minsan, nalilito na tayo. And how much more pag ang Diyos po may sinasabi sa atin, at sinasabi natin, Lord, alam ko na yung gagawin. Alam natin, pero naunawaan po ba natin? And pag ganoon po pala, baka may kalyo na yung puso natin. Na nakikinig nga tayo, alam nga natin yung bagay na gusto pagawa ng Diyos, alam po natin yung mabuti, sa patingin natin, pero nauunawaan po ba natin yung bagay na pinapagawa na dapat natin gawin na sinasabi ng Diyos? Baka maging, imbis na toes, maging toes, di ba? Nakakatawa siya, pero minsan ganun tayo. At saan po nagsisimula nyo kasi hindi natin po pinapakinggan ng tama at hindi natin inuunawa yung gustong sabihin ng Panginoon. Sa paanong paraan mo ba nagpapahayag ang Panginoon? Sa paanong paraan? So, makikita na? Salita niya. Hindi po natin yung nahadlangan na maaaring pwedeng magsalita ang Diyos mula sa langit. Pero hindi, I guarantee you, hindi niya na po gagawin. Kasi bakit? Meron na pong Biblia. Ang Biblia po is the written revelation of God. Written. Pag nandito po sa mga boys lagi, mahalaga po sa kanila yung papel. Dapat pa sa nakadocument, nakapapel. It's the katibayan. Ito rin po rin. It's the written revelation nino po ng Diyos. Nandito po yung kapahayagan niya. Kung ang gagawin lang po natin, every Sunday lang po natin ito babasahin, sasanggunihin, makikinig sa salita ng Panginoon, every Sunday lang po tayo merong pakikipag-komunikasyon sa kanya. Paano po yung Monday, yung Tuesday? Yun po yung mga critical na araw eh. Di ba? Kasi bakit yung regular natin ginagalaw eh? Kaya maraming, Lord, ang ingay ng alunay ng mundo, baka ano pinapakinggan natin? At may pinapahayag na ang Diyos, hindi natin madinig, na dapat rin ginagawa mo. Sabi ng Bible, in the quietness of your heart, the Lord will speak. Hindi kailangan ng bonggang, kailangan magpaingay. Minsan, sa silid mo, pwede mong kausapin ng Panginoon. So yun po yan. Pangatlo, para ito makikita yung tsura nung may kalyong puso. Pangatlo po, a man who begins leveling himself, I'm better than thou. Attitude. May mga tao na po ba kayong nakitang ganyan? Hindi na lang po direct ang sinasabi na magaling ako ha. Pero may mga tao po kayong ba nakita na yung knowing all, sinasabi nila. Alam niyo po yung kasabihan ba tawag doon? Yung jack of all trades, pero master of none. Sa akin po, okay naman po yun eh, yung marami ka nalalaman. Pero, may mga bagay kasi na, ito po don't get me wrong po, may mga bagay na alam kaysa sa alam-alaman. Okay, pag po yun alam, tsaka sa alam-alaman. Minsan po kasi, alam-alaman lang po, madalas tayo. Na sinasabi natin, hindi na ako makikinig sa'yo. Alam ko na yun.
Ayun po ang problema pag may ganun tayong attitude na nakakalimutan na natin sumangguni at makinig. Baka may mga tao po na may mas alam sa atin, na may sasabihin sa atin, na pwedeng gamitin ng Diyos na ito yung dapat natin gawin eh. Pero dahil may kali yung puso natin, at dahil na tayo nagkakaroon alam ang attitude, alam ko na yan eh. Alam ko na gagawin dyan eh. Yun po yung danger nun. Yun po yung bagay na nakakaligtan natin every time na tayo po ay may ganong attitude na makakalimutan natin sumangguni sa iba. Lapit po, ay naniniwala po ako na hindi lahat ng bagay ay alam naman din talaga natin. O, meron tayong expertise, pero hindi lahat ng bagay ay nalalaman po natin. Kaya maigi pong sumasangguni din. At may nilalapitan din. Okay po? Mahalaga din na ano bang tingin mo dito? Ano po bang masasabi nyo dito? Ano po ang interpretasyon nyo dito? Okay po? Kasi pag may ganun tayong attitude na dinidisregard natin yung pwedeng sabihin ng iba, baka yung puso, yung kala nyo sa puso natin, kumakapal na. Okay? And hindi na natin narinig yung bagay na sabihin ng Panginoon. Yun po yung kalungkot doon. So, kaya nakita po natin ito ng itsura ng isang taong may kalyo yung puso. Okay, tingnan natin sa ulit-ulit. Ano po yun? A man who begins leading God, a man who begins not to listen without understanding, a man who begins leveling himself. So ngayon, what is the proper way to approach a man with alisan? Ano po yung proper way? So nakita ko na mayroong ganito ang tsura ng taong may kalyo ang puso. So ano dapat kong gawin? Anong proper way para i-deal ito? Okay? So tingnan po natin. Una, first is to identify what? Verse 17 and 18. Basahin po natin yan. Padyan po ako po yan sa verse 17 and verse 18. Basahin lang po natin. Sige ko yan. Okay. Sabi po dyan, this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles, walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of their blindness of their heart. Una, to identify. I-identify natin na alin. May sakit ako, may kalyo yung puso ko. Or may kalyo yung puso nun. Kasi kung titingnan natin, yung binanggit ni Pablo doon, yung mga tao doon, is ano po, sinabihan niya na may kalyo, blind nga eh. Sabi niya, may problema yung puso nyo. Naging ignorante kayo sa salita ng Panginoon. And sa atin po, and sa mga taong i-approach natin, kailangan nilang makita po yun. Na hindi maging prideful ang sabihin nila na wala, ano yun. Hindi naman totoo o hindi naman dapat. Which ang dapat is makita nila yung bagay na may sakit sila. Sabi po nila, kailangan daw, parang mo malamang ikaw ay gagaling, kailangan mo malaman mo na may sakit ka. Tama? Kasi di mo malaman kung kailangan ng gamot, kundi mo, may sarili mong may sakit. Minsan ang tao may sakit na, ayaw niya pang hanin sa sarili niya. Di ba po? Kailangan i-identify, ma-identify yung sarili niya. At maipaunawa natin sa tao yan, may problema puso niya. Okay? Kailangan niya mapakita yun. And isang bagay na titingnan natin na hanggat, sabi nga doon, yung huwag natin hayaan na kasi pag kumapal po yan, yung kalyo, yung literal na kalyo po, pag pinabayaan niyo po yung literal na kalyo, ano mangyayari po dyan? Kakapal na kakapal po yan. And magiging halata, di ba? So isang bagay po yun. Let me give you some example po.
Gamitin ko na lang po yung sa family po natin. Especially po, when you reach yung mga bahagi ng pamilya po natin. Especially matatanda. Gamitin ko lang po yung word na matatanda po. Minsan, nahiya po ako sa tatay ko. Actually, honestly. When it comes to ako nakikita ko po yung pagkukulang minsan. Yung mga pagkukulang, yung mga ganun. Na-identify ko po. Kasi naano ako na awkward na akong sabihin. Kasi bakit? Kahit pa paano po, tatay ko pa rin po yun eh. Pero may mga pagkakataon po na hindi ko talaga rin mapigilan. Kasi sabi ko po, ganito yung, hindi maganda yung ganito eh. May mga decision tayo hindi tama. May mga nakakaligtaan tayo. And yung kailangan may channel natin sa kanila. Na may paunawa natin sa kanila na kailangan mo ng ganito. Na may pagkukulang ka. Na may kulang. Na may sakit. Okay? Eh yun po sinabi niya ni Pablo sa Book of Ephesians. So, to identify, and pangalawa po, is to inquire. To inquire to the one who can heal us. Sino bang may kakayanang magpagaling? Okay po. Kung tignan niyo po sa verse 21, pwede paano muna sa verse 21, jump ka sa Book of Ezekiel. Sa verse 21, sabi po dyan, it shall be that ye have heard him. Sino daw po to? Yung salita ng Panginoon. Kung napakinggan na natin yun, sabi, and have been taught by him. Ano yung katotohanan patungkol kay Kristo. So, may kinalalaman ang Panginoon para mapagaling tayo. May kinalalaman ang Panginoon para yung tao gusto nating maligtas, may kinalalaman siya. Hindi lang din totally, so nag-e-effort na ako pinapakisinasabi ko na sa kanya na yung pagkakamali niya. Pero isama natin na ang magliligtas ay hindi rin po tayo. Sino po? Ang kailangan pa din po ay ang Panginoong sa Kristo. Siya pa din po yung salita niya pa din po. Yung pa din po ang kailangan, hindi pa din po pala talaga tayo. Tayo lang ang maging kaparaanan, pero siya pa din po. At anong pangako niya? Ang ganda po nung binanggit sa Book of Ezekiel. Basahin natin. Okay, verse 26. Sabi po dyan, alaw kasi bakit? Kaya, a new heart I will give you. And, palit mo ng konti ko yan. Palit sheet yun. And, a new spirit will I put with you. Alam ko, I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a new heart. Wow, ganda yun ha? Sino naman may kakayanan nun? Bibigyan ka ng bagong puso. Di ba? Kung ang Diyos ang may kakayanan nun, at may pwedeng gumawa nun, doon sa may kanyang puso, nung taong gusto nating abutin, o maging tayo minsan, sino pong kailangan? Ang Panginoon. Siya lang po may kakayanan at siya magbibigay nun. Ngayon, na-identify na natin, ilapit natin sa tamang paglapitan. Kanina po, sa Panginoon. Parang sa may sakit lang po yan. Pag may sakit po tayo, saan tayo pupunta? Sa parmasya o sa hardware? Basta na pa ko alam, pa-common naman yan. Siyempre sa pharmacy, di ba? Doon ako bibili ng gamot. Pero minsan, pinipilitan ba punta ko ng hardware? Di ba? So, ganoon po, kailangan po natin ang Diyos. Kailangan nila ng Diyos. Okay? Hindi lang basta mailatag natin na may mali sila. Hindi lang basta mailatag natin na kailangan na makasalanan sila. Hindi lang basta natin mailatag yung mga bagay na yun. Kailangan din po nilang maunawaan o kailangan natin maunawaan na kailangan natin ang Diyos. Kasi siya ang magbibigay ng katotohanan at papalitan niya yung pusong bato, pusong matigas, pusong may kalyo. Sino po magpapalit nun? Ang Diyos.
So, hindi lang to identify, hindi lang to inquire. Pangatlo is to immerse. Pag sinabi mong immerse, ilubog. Okay? Ilubog saan? To the truth. Walk in the Spirit. Verse 22 po. Ano sabi po dyan? Verse 22. Sabi po dito, that you put off concerning former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Verse 23. And be renewed in the ano po? In the Spirit. Ibig sabihin po niyan, kailangan dalawang bagay. Immerse in the truth. Katotohanan. Ano ba ito katotohanan? Minsan, we have the idea. Ito po, meron po tayong idea na ang Diyos ay mapagmahal. Tama? That God is love, mahal ako ng Diyos, mabuti ang Diyos. Tama, mali? Tama. Wala magkasabi po, so, tama. Tama po yun. Diba? Tama na ang Diyos ay mapag-ibig. Pero may kasama pong truth. It will not compromise to sin. And that is truth. Minsan kasi tayo ang sabi ng mundo. Kasi God is love eh. Diba? Pag gumagawa yung mga may pinapanood po ako yung mga yung mga homo, di homo sapien ha, mga homosexual, yung mga LGBT community, sabi nga natin, we have not against the person. Pero doon sa practice na ginagawa nila, yun yung hindi maganda. Sabi nila, majority of the people, pag may mga nasa LGBTQ++ community, sinasabi nila, di ba God is love? Mauunawaan kami ni Lord. Kasi nga, God is love. Tama naman po yun that God is love, pero it will associate with the word truth. At ang truth po ay hindi natin pwedeng balay-walayin na mag-compromise sa kasalanan. Yun ang sinachannel ng mundo sa atin na, wait, totoo naman na mahal tayo ng Diyos, mahal mabuti ang Diyos, mapag-ibig ang Diyos, walang pinipili ang Diyos. Totoo po yun, pero it will always associated with truth. At hindi siya magko-compromise sa kasalanan. Kaya sabi na, kailangan mong magpakalalim sa katotohanan. At ang totoo po, mahal tayo ng Diyos at galit siya sa kasalanan. Yun lang po yun, simpleng-simple. At kailangan din pagaling yun. Ay kung titignan po natin sa buong Biblia, sabi niya, huwag kayong makigaya sa mga hintil. Kasi kayo nakakilala na kayo sa Panginoon eh. At huwag kayong maging ignorante sa salita ng Panginoon. Kasi nakakilala na kayo sa Panginoon. Nakarinig na kayo sa salita ng Panginoon. Nasaksiyan na natin ang katotohanan ng Panginoon. Sabi na, huwag na kayong makikayong kagaya nila. Tumagal tayo sa Panginoon eh. Nakilala na ng Panginoon, sabi ni Pablo. Kaya yun po yung kailangan natin gawin. Magpakalalim sa katotohanan. And sabi ko nito, walk in the Spirit. Sino yung kasama natin? Sino yung gumagabay? Kanino tayo humihingi ng tulong? Kanino tayo nag-iwan ng tulong? O may diskarte pa tayo? Diba? So kailangan natin yung dapat gawin ko, yung ilalakad ko, nakasangayon sa gusto ng Diyos. So, palalimin natin. Immerse. At saan po magsisimula yan? Sa salita niya pa din po. Dito pa din po magsisimula ang lahat. Kaya malaking bagay po na meron tayong daily talk with the Lord. Meron tayong pakikipag-usap sa Kanya. Pansinin niyo po ito. Pansinin niyo. Kayo lang sa bahay niyo. Huwag po kayo mag-usap. Kaya niyo po. Ang hirap po nun, di ba? Hindi nyo may co-communicate na kakain na tayo. Hindi nyo may co-communicate na kamusta ka. Di ba? Eh, how much more po pag sa Panginoon tayo? At di tayo nakikipag-communicate sa Panginoon. And one way to communicate with the Lord is through His Word. At para tayo magiging malalim. Di ba? Sa pamamagitan po ng salita niya. So, kailangan po ito. Okay? Yun po yung bagay na kailangan natin pong ginagawa. Immerse in the truth. Walk in the Spirit. Ang pakalalim. Okay? So, identify, inquire, to immerse. And this last point po is
sa mga nagbabahagi at magbabahagi. Sa mga taong umaabot, or gamitin ko yung word na umiibig. Okay? Pangapat, and last po, is to be persistent in reaching, in teaching, and in loving. Ano sabihin persistent? Hindi nanghihinawa, nagpapatuloy. Nung kakasimula po yung series natin, kinakasabi ko si Pastor, sabi ko, basta nalo po ako dun sa message. Talagang nag-ano po sa akin yung message nung umpisa. And the word persistent, may kinalaman po doon. Ano po yung sinasabi ko? Pag mahal mo ang isang tao na gusto mong abutin, hindi mo susukuan mo yan. Gusto mo, tigas na ng ano eh. Ang ulo, lahat ng parte ng kanila, ang tigas na, hindi na nakikinig. Parang walang nangyayari. Pero dahil mahal mo, huwag niyo pong sukuan. Not unless, hindi niyo mahal. Kasi pag isang bagay na hindi niyo pumahan, dahil lang kung sukuan niya. Isang bagay ko na gamitin ko si Ate Karen at si Pastor Nala. May isang word mo na naalala ko sinabi si Ate Karen dati. Sabi niya, kasi dahil mahal mo, mahal ko. Ang tindi ni Pastor Christian, no? May isang certain moment sa buhay nila. Naibigay niya yung word na yun sa akin. And yun yung narinig ko na, Sabi ko, ano pakiramdam kaya doon? Wow. Wow, di ba? Pero, isang bagay mo na sabihin sa yung word na, kasi mahal mo. Kasi minamahal mo. Hindi mo kagad, kasi may pinakita lang hindi maganda eh. Kasi hindi na nakikinig sa akin eh. Kasi parang walang nangyayari sa pag-abot ko sa kanila eh. Di ba? Binukas ko na nga yung tahanan ko, ginawa ko na nga ito. Parang walang nangyayari. Pero yung word na ginamit natin gagamitin ko, sabi na, kasi mahal ko eh. Ayaw kong sukuin, ayaw kong isuko, ayaw kong sukuan. Di ba? And kung titignan natin yung negatibo, kung titignan natin yung maraming pangit na pwedeng gawin ng mga tao sa paligid po natin, ang dami natin pwedeng ipula. Di ba? Ang dami natin makikita sa kanila. Pero dahil na mahal natin sila, huwag niyo pong sukuan na abutin sila. Di ba? Gusto mo anong walang nangyayari? Minsan po kasi ito po tayo. Minsan po kasi yung timetable natin may hangganan. Tama? Bakit? Bakit ko sabi may hangganan timetable natin? May ending tayo eh. May beginning and ending tayo. Pero si Lord, He is the beginning and the end. Ibig sabihin, 10 years, matagal sa atin, pero sa Panginoon, yun yung timetable niya eh. Ano po yung sinasabi ko? May panahon ng Panginoon. Kairos. Appointed time. Pero ang gusto ng Panginoon, huwag kang manghinawa. Parang walang nangyayari, yung mga dinidisciple mo, parang walang nangyayari. Pagtsagaan mo lang yung anak ko, natutulog lang pag sa church, ang ingay, kasi mudi-mudi mo lang. Yung anak ni Clarissa. Sabi ko kay Gabo tsaka kay Clarissa, isama nyo lang sa church kahit mag-ingay. Huwag mo lang itatayo pag-preaching. Isama mo lang, kahit parang walang nangyayari, kahit parang hindi nyo naiintindihan. Pagtsagaan mo na, kinakarga-karga yung mga anak mo, gigising ka na maaga para imbitahan sila, sharean sila, palalahanan sila. Kasi bakit? Mahal natin sila. Eh ako po, sabi ko, ano yung pakiramdam nun? Nung ganun. Eh may mga ganung moment po, honestly, napapaisip ako, isukuan ko na kaya ito? Bible study, umagat ng tao, sabi ko, sukuan ko. Pero, ganito pala yung ibig sabihin ni Ate Karen noon. Kasi pag mahal mo, hindi mo basta dapat pwedeng sukuan. Eh nahibisi Manila at mahal ko po kayo. Ayaw ko kayo isuko. Hindi ko kayo susukuan. Diba? Hindi ko kayo susukuan.
Isasakto ko lang po ng tanghalian, pupunta po ako sa inyo. So, ano ba sinasabi ko? Sinasabi natin, huwag po natin sukuan, be persistent. Kahit parang walang nangyayari, tuloy lang. Kahit parang hindi sila nakikinig, gawin lang po natin. Kasi in due, perfect time, mangungusap po ang Panginoon sa kanya. And ito po, take note dyan ha. Minsan kasi akala natin, pag ako mag-share, dapat ako din ang ano sa kanya. Hindi po, ang Panginoon pong mangungusap sa kanya. Di ba naalala niyo yung parable of the sower? Ang salita po ng Panginoon ay buto. Doon po sa parable of the sower, tumubo po lahat eh. Di ba kahit nasa dawang, nasa batuhan, sa matabang lupa, tumubo po lahat yun. So ano po sinasabi natin? May mga tumutubong seed po dyan. Sa mga taong inaabot po natin, sa mga taong pinapaalalahanan natin, sa mga taong inire-reach natin. May mga tumutubo po dyan. At huwag tayong maging dahilan para pumutol dyan. Gawin lang po natin yung dapat gawin. Paalalahanan sa salita ng Panginoon, abutin sila, ipakita natin na kailangan nila ng Diyos. Diba? Kailangan nila ng salita ng Panginoon, kailangan nila ng kaligtasan. Yun po yung ano. And ang ganda po nung sinabi sa Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi po na Hebrews chapter 6, 6:10, sabi po doon, minsan, akala mo walang nangyayari, pero isang bagay po na pangako ng Panginoon. Basahin ko po sa inyo. Hindi ko po nailagay doon. Basahin na lang po na. 6:10, sabi po, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and to the ministry. Sabi niya, ang Diyos, ang ganda sa Tagalog na ito eh, ang Diyos ay hindi madaya para kalimutan niya ang mga bagay na ginawa mo ng may pag-ibig. Sabi niya, hindi madaya ang Diyos para kaligtaan ang ginawa mo ng may pag-ibig. And babalikan ko po yung tanong ulit, mahal niyo po ba sila? Mahal niyo po ba yung mga taong inaabot niyo? Kung wala po kayong pakialam, wag nila mong gawin. Pero kung mahal niyo po sila, sabi ng Panginoon, hindi ako madaya. Nakikita ko ginagawa ko. At in due time, sabi na, may gagawin ako. Hindi maganda eh. Magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang. And ito po ako mag-end sa quote na to. Sabi, we're dealing with a callous heart. Our response should be persistent with grace instead of frustration. Huwag tayo mag-frustrate. Kasi pag na-frustrate tayo, yung dapat gawin natin, hindi natin magagawa. Yung goal, yung end goal na dapat masiran natin sila, mailapit natin sila, Panginoon, hindi natin magagawa kasi frustrated ka na. Pero dapat ang mag-respond natin, magpatuloy. Yung word na ginamit natin yan is grace. Ang word na grace, hindi po natin pwedeng ihiwalay sa word na mercy. Mercy and grace is inseparable. The word mercy is something you deserve that you don't have. For example, dapat kang paluin, pero hindi binigay. Nagkaroon ng awa, mercy. Ang habag po, ang grace, something we don't deserve. Dahil ikaw ay nakagawa ng mali, dapat anong deserve doon? Parusa. Pero dahil sa biyaya, may gantimpala ka. And yun po yung maging ano po natin. Ano man po ang gawin ng mga taong inaabot natin, be persistent with grace. Hindi natin titignan, may ginawa ka sa akin. Gagawin ko ito kasi mahal kita. Yun lang. Simpleng word lang. Kasi mahal ko kayo, gagawin ko ito. Diba? Aabutin ko kayo. At ipapapatuloy ko ito. Tayo po